Hello mga mi! At eto na nga yung mga kaganapan pagsapit ng gabi dito sa bahay namin. Si Kuya Kel naman ay hindi pa talaga tapos nag-dinner, ang bagal kumain. Sa mga oras na ito, alas 7 na nga ng gabi niyan at eto gising na nga si Bunso. Hinayaan ko talaga yung Bunso namin na matulog ng matulog dahil nga may trangkaso siya. Nakikita nyo naman yung titig ni Bunso at nagtatampo kay mama niya. Habang si Kuya Sia naman ayan na sa trono niya. Uumpisa na rin ako maglinis ng bahay niyan. Pero itinigil ko muna at nilalambing ko nga yung Bunso namin. Dahil nga nagtatampo nga si Bunso, ayan nilalambing nga siya ng mama siya. Kinakausap ko nga ng masinsinan dyan si Bunso na kailangan na nga niya mag-dinner dahil iinom nga kami ng gamot niya. Alam niyo mga mi, bilang nanay, isa talaga ito sa pinakamasakit na part na makikita mong nagkakasakit yung mga anak mo. Pero syempre hindi ko pinapakita at pinaparamdam sa kanila na mahinang nila lang yung mama nyo. Charis. Ewan ko kung ako lang ba ito mga mi. Pag ganitong may sakit talaga ang mga anak ko, dito talaga lumalabas yung pagiging loving, caring, at sobrang sweet ng mama nyo. Hindi naman ibig sabihin mga mi na pag walang sakit ang mga anak ko ay hindi na ako ganun. Ibig kong sabihin ay nagiging 3 times talaga yung pag-aalala ko at pagmamahal ko sa mga anak ko pag mga ganitong sitwasyon. Eto na nga, at dahil sa paglalambing ko kay Bunso, abay napakain ko siya ng kanin. Pinagluto ko kasi si Bunso ng paborito niyang tinolang manok dahil masakit nga ang lalamunan niya kaya nahihirapan talaga siyang kumain. Sa awa naman ng Diyos mga mi, kikinig naman siya sa mama siyang nyo. Kailangan lang talaga ng napakahabang pasensya, yung lampas langit. Charo. May sakit talaga yung mga anak ko. Isa na yung mga wala silang ganang kumain, isa yun sa mga problema ko. Kaya ang ginagawa ko mga mi, luluto ko talaga yung mga paborito nilang pagkain na hindi nila matanggihan. Ayan na nga, at umiiyak-iyak na nga si Bunso dyan at masakit na nga daw yung lalamunan niya. Buti na lang talaga at marami-rami na din yung nakain niya dyan. Kailangan talagang marami ang makain niya mga mi dahil iinom siya ng antibiotic. Ang tapos ko na nga mapakain si Bunso, eto na nga at nag-uumpisa na nga akong maglinis dito sa sala. Hindi ako nagkakamali niyan mga mi, ay mga alas 8 na yan ng gabi. Sino bang nakaka-relate dyan na nanay na pag ganitong oras ay bising-busy pa rin tayo sa bahay? Routine ko kasi araw-araw ay gigising nga ako ng 4:30 ng umaga at matutulog ako sa gabi ng alas 12. Kinakausap ko na nga si Kuya Sian dyan na pag alas 9 ay patay na yung computer at matutulog na nga kami. Ang totoo niyan mga mi, sila lang ang patutulugin ko niyan at tatabi lang muna ako sa kanila. At pag alam ko ng tulog na sila, babangon ulit ang mama siyang nyo dahil nga maghuhugas pa ako ng plato sa kusina. At ihahanda ko pa yung mga damit nila para bukas. Lalong tumatagal at lumalaki na yung mga anak ko at tumatanda na nga ang mama siyang nyo, ito ko nare-realize mga mina, hindi talaga madali ang pagiging nanay. Bukod sa ikaw pa yung nagpapatakbo sa loob ng bahay, sa'yo din nakasalalay ang pagpapalaki mo sa mga anak mo. Minsan nakakalimutan ko na nga yung sarili ko mga mi, pero okay lang naman yun. Kahit na mahirap, pero masaya naman akong nakikita yung mga anak ko. Pwede na nga lang, aakuin ko na nga lang yung sakit ng bunso ko. Going back nga pala dito, ayan na nga, at pinapainom ko na nga ng gamot yung bunso namin. Isa lang ito sa mga gusto ko sa mga bagets ko mga mi, dahil pag pinapainom ko talaga sila ng gamot ay hindi naman sila umiiyak. Hindi sila mahirap painumin ng gamot mga mi. Mga ganitong sitwasyon kasi naku, lumalabas talaga yung skills ng mama nyo. Kaya sa mga nanay na katulad ko, lagi nyong tatandaan, di kayo nag-iisa, laban lang tayo sa buhay.